Si Mark ay isang ordinaryong call center agent. Hindi siya mayaman, pero mahilig siyang bumili ng mga mamahaling gamit. Sapatos, gadgets, kahit mga luxury items na hindi niya kayang bayaran ng buo. Buti na lang may credit card siya. Isang gabi, habang nag-i-scroll sa Facebook, may lumabas na ad. Walang limit, walang interes, mag-apply na sa Shadow Bank. Dahil baon sa utang, napaisip siya. Wala namang mawawala. Bulong niya. Pinindot niya ang link, nag-fill up ng form, at pagkapindot ng submit, nakatanggap agad siya ng confirmation email. Congratulations! Unlimited credit approved. Kinabukasan, nagulat siya nang dumating agad ang isang black card sa kanyang mailbox. Walang pangalan, walang expiration date, pero gumagana sa kahit anong tindahan. Bumili agad siya ng bagong iPhone, designer sneakers, at kahit gaming PC na matagal na niyang gusto. Walang lumalabas na due date, kaya patuloy lang siya sa paggastos. Hanggang isang gabi, may natanggap siyang isang email. Payment due. Amount, 1 soul. Deadline, tonight. Napatawa lang siya. Obvious na scam. Pero nang tignan niya ang refleksyon niya sa salamin, may nakita siyang anino na nakatayo sa likuran niya. Matangkad, payat, at may pulang mata. Sa gulat, napalingon siya, pero wala namang tao. Bumukas ang laptop niya ng mag-isa. Isa pang email ang lumabas. Failure to pay will result in repossession. Nagsimula siyang makarinig ng mga bulong sa bawat sulok ng apartment, sa likod ng pintuan, sa ilalim ng kama. Paulit-ulit na sinasabi ng mga boses, Bayad o buhay. Sinubukan niyang sunugin ang credit card, pero hindi ito nag-aapoy. Sinubukan niyang itapon, pero ito'y bumabalik lang sa kanyang bulsa. Hindi na siya makatulog. Sa bawat patay ng ilaw, papalapit ng papalapit ang anino. Kinabukasan, hindi na siya nakapasok pa sa trabaho. Tinatawagan siya ng mga kaibigan, pero hindi na siya sumasagot. 3 araw na siyang hindi lumalabas ng apartment, hanggang sa dumating ang landlord niya. Nagtataka kung bakit hindi siya nagbabayad ng upa. Pinilit nilang buksan ang pinto. Wala na si Mark. Ang tanging naiwan ay ang itim na credit card sa sahig. Nakasulat sa likod ang isang bagong pangalan. Ang pangalan ng landlord.